Inaasahong magpapaulan dyan po sa silangang bahagi ng Visayas at ganun din ng Mindanao. Napakabilis, ano ho? Pero sabi nga hindi raw ho papasok ng par. Abangan natin kung hindi ho magbabago. Yung bagyo naman talagang may mga pagbabago habang kumikilos ho ito. Yan umaga sa inyo lahat sa mga kapuso po natin dyan po sa bahaging norte ng ating po lalawigan at ganoon din sa bahaging southern Palawan. Yan the morning ho sa inyo lahat. Lusot na sa ating pong kamera yung pong batas na nagbibigay ho ng kapangyarihan sa ating pong Pangulo na bawasan o suspindihin yung pong pagpapatupad ng excise tax, mga kapuso, para maibsan yung pong pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan umaga kay Ma'am Adela Lastimoso Canupin. Yan umaga ho sa inyo at sa inyo pong pamilya. At ganun din doon po sa mga kapuso po natin na maagang gumising. Yan ho. Ako po ang inyo po makakasama sa paghatid ho ng ating pong mga balita. Super Rodel Guzman. Yan umaga rin ho sa mga taga-Buligay. Yan po sa Brooks Point, Palawan. Kanina hong alas 2 ho ng madaling araw, nasa 1,325 kilometers silangan ng Eastern Visayas, yung pong binabantayang bagyo, mga kapuso, na may lakas hong hangin na nasa 55 km per hour at may bugso ng lakas na hangin na umaabot sa 70 km per hour. Kumikilos ho ito north-northwestward sa bilis na 10 km per hour. Kinamaga rin ho kay Sir Alwin Haranilia Miraflores. Wala pa hong epekto, walang epekto ho dito sa ating pong lalawigan. Yung pong bagyo, mga kapuso, dahil ang naka-apekto ho sa Luzon ay ito pong amihan. Pero yung trap ho ng bagyo ay mararamdaman na ho dyan sa may eastern section, so sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Alas 5:14 na ng umaga, mga kapuso.
Ganda umaga ho sa mga kapuso po natin dyan po sa Tigman na Burlang Palawan. Abay, kahapon nasa 30 barko ng China ang namataan na naman malapit ho sa ilang maritime features ng West Philippine Sea. Mga kapuso, 30 mga barko. Ng China malapit po sa ilang maritime features ng West Philippine Sea. Ngayon pong Marso. Ang ayon ho sa Philippine Navy, ito pong mga namataan ng mga barko ng China ay mula pa nung A1 hanggang A8, abay nasa may Baho de Masinloc, kung saan nasa 11 barko ng China ang naispatan, partikular ang People's Liberation Army, Navy vessels at 7 China Coast Guard vessels. Yung pong namataan dyan po sa bahaging yan ng West Philippine Sea. Magandang umaga kay Ma'am Maribel Solomon Binyas. Mukhang malamig na naman ba? Nilalamig ba kayo ngayong madaling araw? Pero mukhang hindi kasing lamig nung mga nakaraang araw. Ano ho? Yung ating pong madaling araw. Punta na ho natin yung pong mga nakalinya na ho natin mga balita, mga kapuso. Ngayon pong araw ho ng Miyerkules. Para ho sa unang bugso ng ating pong mga balita. Sa naging panayam kay punong barangay Roland Macola ng barangay San Rafael. Ikinagulat umano nila ang may natanggap silang impormasyon na kaugnay sa pagkakahulog ng isang hiker sa Taraw Cave na kanyang ikinasawi, kung saan wala manong koordinasyon ang pag-akyat ng grupo ng biktima na aabot sa 28 individual. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Opo, sir, nagulat po tayo kahapon bandang Nibig, Nakbagan. Meron po tumawag sa atin para Puerto na pinapabot sa atin na mayroong umakyat sa Taraw na kasama doon ang isang niyang kaibigan na Adimano ay DLG rin po ng Ruas. Ang sabi po ng DLG Puerto, kung pwede raw ako tawagan. Sabi ko, pwede naman po. At kinuntak po tayo yung time din po na yun. Nag-usap po kami. Ayun nga po, nabalita sa atin na isa sa kasama nila, unconscious daw, nalaglag daw sa bandang Taraw Cave. Okay. Barangay San Rafael. Doon po sa aming listahan, kinuha po namin yung mga pangalan nila, edad, kung saan sila nakatira. 28 po yung nakalagay doon sa attendance po eh. Alas 5:18 na ho ng umaga, mga kapuso. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay na balita, simula man noon ang siya'y naging punong barangay, Barangay San Rafael, matagal na pinagbabawal ang pag-akyat dito dahil wala silang permit to operate dahil delikado at may humahawak umano na asosasyon dito at napag-alamang walang koordinasyon ang pag-akyat ng grupo sa bundok. So ngayon sir, simula po yung tayong naging punong barangay. Hindi po natin inupin yan para sa mga turista. Kasi unang-una po wala po ang permit to operate yung Taraw Cave. Napaka-delikado. At meron din pong humawak dyan na isang Taraw Cave Association. Sila po yung humawak dyan eh. So yung pangyayari kahapon, nagkaroon din po tayo ng investigasyon. Maliban sa investigasyon ng PNP. Opo. Walang coordination sa barangay, walang coordination
sa Taraw Cave Association. Mga kaibigan, ng inyong pong napakinggan ang tinig ni Punong Barangay Roland Macola ng Barangay San Rafael. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay na balita, may local guide naman sila sa San Rafael at nitong buwan na lamang ng Enero ay nagpulong sila ng CBST na mahigpit na pinagbabawal ang pag-akyat sa Taraw dahil delikado, at ito mga koordinator ng grupo ang nakipag-ugnayan doon para umakyat sa Taraw. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Kasi sir, may local na guide kami dyan, taga San Rafael din. Opo. So, halos yung nakarang buwan lang, January, nag-meeting kami na CBST na talagang in-advise natin na may tip na ipinagbabawal muna natin yung pag-akyat ng Taraw kasi nga delikado. So, yung coordinator na dalawa, yung isa taga Puerto, yung isa yung namatay, nakipag-ugnayan doon sa local guide natin sa San Rafael. Oho. Sila yung may contact doon, sila yung na nag-uusap-usap, then sila rin yung nag-guide papunta doon sa Taraw Cave. Alas 5:21 na. Dati raw umano ay may nilagay sila mga signboard na nagsasabing bawal umakyat sa lugar. Pero nasira ng bagyo at sinira rin ng mga kabataan na umaakyat sa lugar kaya wala na nakalagay. Pero alam umano ng mga residente sa lugar na bawal umakyat dito at bago lamang din alaman ang patungkol sa logbook at pagbabayad ng halagang 250 pesos. Dati kasi sir, meron kami mga signboard na bawal talaga umakyat. Opo. Kasi, siyempre, nagkaroon ng mga malalakas na bagyo, saka kinukuha yung mga signboard ng mga ibang kabataan. Kaya, sa ngayon, walang nakalagay. Pero sa impormasyon, doon sa mga nakatira sa Sitio Dacoton, Barangay San Rafael, Opo. nabisuan natin yan na bawal talaga mag-akyat. Bawal muna. Lalo na doon sa pinaka-peak. Maliban lang dyan, yung pinapayagan lang natin dyan, kung yung DNR, yung PCSD, kung may gagawin silang Study. study or inventory doon sa Taraw Cave. Ito kasi bago rin natin nalaman, no? Bago rin natin nalaman. Kumbaga, nagulat tayo dahil doon sa mga guests na nakausap natin na umakyat ng Taraw. Oho. Nagulat din sila. Nag-logbook daw sila, tapos bawat isa sa kanila nagbabayad ng 250. So, dito sila nagbabayad sa isang coordinator. Inamin naman ng coordinator yung kahapon sa akin. Wala po, wala. Kahit sa asosasyon po, wala. Kasi talagang hindi po tayo pwede maningil. Wala po tayong permit. Kaugnay sa insidente ito mga kapuso, magsasagot daw sila ng investigasyon at maghihigpit na sila upang walang makaakyat at hindi na maulit ang nasabing insidente. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Yung sa amin, sir, sa barangay, mag-emergency session kami kasama yung CDST. Gusto namin ma-investigahan talaga. Sitan, bawalan talaga na merong makakyat na walang pahintulot sa barangay at sa Taraw Cave Association. Para hindi na po maulit. Sir, matagal na yan, sir, kasi wala tayong permit operate. So, medyo kahirapan din magkuha ng permit. Nakikipagtulungan din tayo sa DNR. Pero talagang hindi namin po ino-operate yan, yung Taraw Cave. Kahit na may... Kaya lang, meron din talagang hindi namin monitor kasi yung iba, mga 4:30, 5 AM. Oo. Nandun na sila sa bundok kasi maraming dancer na pwede ka makarating doon. May portion din sa Barangay Babuyan, Sitio Anilawan, doon din yun papunta. Alas 5:24 na ng umaga mga kapuso, sa panayam kay Ginoong Toto Alvior, Aga City Tourism Officer nagalungsod
bago ang pandemya, tinigil na nila ang pagpapaakyat sa Taraw Cave dahil hindi pa ito nasusuri at hindi pa na-organize ang CBST. Maging lalo na sa usapin ng seguridad sa lugar at hindi umano dumaan ang grupo sa barangay. Actually, after pandemic, pinastop muna natin operation dyan. Opo. Sabi nga yan, ilang beses na sinasabihan sila na lagyan nila ng temporary close yan. Okay. Kasi hindi pa nga na-assist yan. No? Talagang siya, hindi pa masyadong organization CBST dyan. Opo. Bago yung safety, of course, yung safety lagi yung natin, no? Consideration. Kaya talagang hindi yan siya open pa, kaya hindi rin namin pinopromote yan. Opo. Kasi nga hindi pa talaga open sa public. Kaya lang, ang sabi nga ng mga CBST doon, no? Kasi CBST kasi doon, ang activities nila, wala nang taraw, no? Sila yung gumagawa ng mga lace na pinibigyan sa mga bisita. Oho. So yun yung kanilang pinagkakabalahan. So sabi nga nila, lagi yung public balik yan, umaakit yan, na hindi nila alam. No, marami kasing daanan. Bigla na lang maggulat sila, ang daming may umakyat doon. Oho. So hindi nagpapaalam sa barangay. Mga kapuso, inyo pong napakinggan ang tinig ni City Tourism Officer Tuto Alvior, naging panayam ng Super Radio. Alas 5:26 na ho ng umaga, punta na ho natin ang ating pong sports update. Si Super June Vicer Bantaculo, mga kapuso, para po sa ating pong sports update ngayong araw. Siya nga pala, magandang umaga kay Sir Jovan Cadlaon, dyan po sa Gutaya, Palawan. Good morning, sabi niya Super Odell. Sabi na po tayo. Salamat, Sir Jovan Cadlaon, dyan po sa Agutaya, Palawan. Super Radio Sports Update. Punta na ho natin ang ating pong sports update. Para po sa ating pong sports update, Super John Vicer Bantaculo. Super John, pasok! Pinatunayan ng Puerto Princesa Athletic Delegation na sila ang totoong kampyon matapos na umarangkada sa numero 1 sa overall standing para sa partial and official medal tally ng nagpapatuloy ng Mimaropa Regional Athletic Association Meet 2026 na ginaganap sa Sablayan Occidental, Mindoro. Tanga ng Puerto Princesa ang nasa 140 medals, 68 ang gold, 44 ang silver at 28 ang bronze. Pumangalawa ang Oriental Mindoro na mayroong 48 gold medal, 51 silver at 42 bronze medal. Pangatlo naman ang Occidental Mindoro na may 10 gintong medalya, 19 na silver at 19 ang bronze medal. Pang-apat naman ang Calapan City na may 9 na gold, 19 silver at 35 bronze. Pang-lima ang Romblon na may 9 gold, 4 silver at 15 ang bronze. Pang-anim naman ang Palawan na may 8 na gold, 8 ang silver at 14 ang bronze medal. Habang panghuli ang Marinduque na mayroon pa lamang 2 gold, 2 silver at 10 bronze medal. Inaasahan pang makakaipon ng mas maraming medalya ang mga delegasyon dahil sa tuloy-tuloy na bakbakan sa naturang kompetisyon. At yan ating balitang sports. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Sports Update. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Mga kaibigan, muling sumainyo ang isa pang edisyon ng ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyong pantabayanan, mga kapusong, mas mainit ho mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na, mga kapuso.
Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa oras na ito. Isa na hong ganap na bagyo mga kapuso ang binabantayan na low pressure area na nasa bahaging silangan ng Visayas at Mindanao. At kung sakasakaling ito ho'y papasok ng Pilipinas, ito po'y tatawagin sa pangalang Kaloy. Nasa 1,325 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito pong bagyo na may lakas na 55 km per hour na may bugso naman ng lakas ng hangin na umaabot ho sa 70 km per hour. Kumikilos ito north-northwestward sa bilis naman na 10 km per hour. Samantala mga kaibigan, amihan pa rin ang umiiral na weather system sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Samantala, trough naman ng bagyo ang nakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Ang Visayas, lalawigan ho ng Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at lalawigan ng Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga puno-punong mga mahihinang pag-ulan na dahil ho sa amihan. Ang Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na hangin mula sa hilagan-silangan hanggang hilaga na may katamtaman hanggang maalon na karagatan. Alas 5:44 na ho ng umaga. Samantala sa iba pang balita, sangguniang panalawigan ng Palawan nangangamba na rin sa posibleng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Pinangangambahan ng sangguniang palalawigan na magiging epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa lalo pang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay First District Board Member Chirepay Acosta, ramdam naman ito sa Palawan kaya naman mula pa noong Lunes ay nagpapanik o nagkukumahog na ang mga kababayan dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo sa gasolina at krudo. Kaya naman iminungkahi sa kapulungan ay patawag sa Committee on Energy ang mga may-ari ng kumpanya ng lihis o mga oil depot sa lalawigan at ang kinatawan ng Department of Energy upang malaman kung gaano pa kasapat ang supply ng fuel sa Palawan. Bukod dito, kailangan rin tingnan ang estado ng enerhiya o kuryente na nakadepende rin sa fuel. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Local News. Mga kaibigan, ang tamang oras, 15 minuto bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita dito pa rin sa Super Balita sa Umaga numero 2. Samantala sa iba pang balita, mahalaga na magkaroon ng public consultation sa bawat proyektong itinatayo ng gobyerno. Ang kay Congressman Gil Acosta Jr. ng ikatlong distrito ng Palawan, mahalagang tandaan na hindi lamang ito tungkol sa pagpapatayo ng mga infrastruktura. Higit sa lahat, ito'y tungkol sa pakikinig, pag-unawa at pagsasaalang-alang sa boses ng bawat isa. Ang tunay na kaunlaran na hindi lamang nasusukat sa dami ng proyekto, kundi sa kung paano ito makatutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamayan. Kaya bago sa katuparan ng mga inisyatiba o planong proyekto, nararapat lamang na alamin muna ang opinyon, mungkahi at saloobin ng komunidad. Sa pamagitan ng bukas at maayos na konsultasyon, masisiguro natin ang bawat proyekto ay naayon sa pangangailangan ng mga barangay, may suporta ng mamayan at tunay na magdudulot ng pangmatagalang benepisyo.
Alas 5:47 na ho ng umaga. Samantala, balikan ko natin si Super June Vicer Bantacudo. Isang batang babae na lunod habang naliligo ng dagat sa barangay Tumarbong sa Rojas, Palawan. Super Radio Local News. Buti na lang nakaligtas. Ano ho? Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Super June Vicer Bantacudo. Pasok! Himalang nakaligtas sa isang batang babae na inakalang wala ng buhay matapos na malunod habang nililigo sa dagat sa bahagi ng barangay Tumarbong, Rojas, Palawan kahapon ng tanghali. Kwento ng isang mangingisda at residente sa lugar na si MJ Hermoso. Nakarinig na lamang nito ng sigawan ng mga bata at tao na inakalang naglalaro lamang. Ngunit nang kanyang kumpirmahin, natanaw nito ang tila papel na katawan ng batang nakalubog na ang ulo at nakadapa na palutang-lutang na posibleng wala ng buhay. Kaagad naman itong nakita ni punong barangay Raf Gutierrez na unang tumalon para kunin ng bata at saka sumunod ang ilang residente. Pagdala sa Pampanga, agad nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR sa bata. Hanggang katagalan ay naisukan nito ang tubig dagat at muling nakahinga ang bata. Ayon sa mga residente, kaagad isinakay sa ambulansya ang bata at isinugod sa ospital para sa karagdagang medikasyon. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ay patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Samantala sa iba pang balita, dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa, ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development Office o nag-DSWD sa mga kawani nito ang Relaxed Dress Code Policy. Sa ulat na nilabas ng kagawaran, pinahihintulutan nitong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pagpapatupad ng relaxed dress code policy para sa mga empleyado nito. Kasunod ng kahilingan ni Undersecretary Edward Justin Orden ng DSWD General Administration and Support Services Group. Epektibo ito simula kahapon Marso 10 at mananatili hanggang Agosto 31 ng taong kasalukuyan. Bilang konsiderasyon sa kalagayan ng mga kawani sa gitna ng matinding init ng panahon. Sa inilabas na memorandum, pinikayat din ni Secretary Gatchalian ang lahat ng kawani, lalo na yung mga nasa fieldwork, na mag-ingat at sundin ang mga kinakailangang pag-iingat para maiwasan ang mga panganib sa kalusugan dulot ng patuloy na pagtaas ng temperatura ng ating klima, mga kapuso. Samantala, 4 na dayuhang turista nasakay ng nasiraang bangka sa bayan ng Balabac. Nasagip naman ng Philippine Coast Guard. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantacudo. Sa detalye ng balita, pasok! Nailigtas sa isinagawang search and rescue operation ang 4 na dayuhang turista na sakay ng bangka matapos na masiraan ng makina habang nagsasagawa ng island hopping sa karagatang sakop ng Candaraman at Nasubata Island sa bayan ng Balabac kahapon ng umaga, March 10, 2026. Batay sa ulat, isang tawag na tanggap ng Coast Guard Station 1 na may tourist boat na nangangailangan ng tulong kaya agad nagkasa ng operasyon ng PCG. Sakay ng tourist boat ang 2 Swiss national at 2 Italian, kung saan wala namang anumang injuries na tinamo at nasa maayos na kondisyon ang mga ito nang makarating sa Pampanga. Muling ipinaalala ng Coast Guard ang pagsasagawa ng pre-departure inspection at vessel maintenance bago ang paglalayag upang maiwasan ang anumang insidente. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:51 na ho ng umaga, mga kapuso. Kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Samantala sa iba pang balita, sa naging panayam ng Super Radio kay Dr. Rick Panganiban, hindi man sila kasama sa 4-day work week na inadapt ng city government dahil sila ay operational mula Lunes hanggang Biyernes
Pero bago magkaroon ng memorandum para sa pagtitipid, ay may mga panuntunan na silang pinatutupad kaugnay dito, tulad ng mga oras ng pagbubukas ng aircon, mga ilaw at paggamit naman ng elevator. Alas 5:52. Kami po yung mga team however accepted at doon sa 4-day fourth week. Opo. Operational po kami ng Monday to Friday. The usual po. Oho. Yung usual na operation namin. Hindi po nagbago. Ayun. Kasi kasama yung Fed, bago pa po lumabas yung ano ba yan, memorandum ba yan? O Opo. guideline? Opo. Ay simula po nung nag-operate po kami dito, Oho. ay ano na po yan kami. Ang aircon po namin dito, binubuksan lang ng 8:30 Oho. at pinapatay na po ng 4 p.m. Okay. So yung mga lights po ay may mga portion kasi dito na talagang kahit na walang maliwanag Salamin ay naka-off. Salamin. Yan. Opo. Oo. Off po yan, no? Then yung elevator po yan ay bihira lang po yung gamitin. Bihira ko lang pong pinapagamit yan sa mga empleyado at yan ay mostly ay ginagamit lang ng mga pasyente. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Alas 5:54 na ho ng umaga mga kapuso. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. May mga kwarto mano na exempted sa general guidelines tulad ng cold storage at pharmacy. Maging sa mga doktor at laboratory para sa mga gamit na kailangan may magandang temperatura. Po, yung pong yung may mga rooms po na exempted po doon sa sa general guidelines. Oho. Lalo ating yung tawag dito, yung cold storage natin, yung pharmacy room natin, Yun. yung sa mga doctors natin kasi siyempre medyo talaga yun pag hindi nakabukas talaga yung aircon doon. Pero naman 8:30 medyo malamig-lamig pa naman. Opo. So actually ini-exempt ko yun sila. Yung laboratory kasi yun siya, may mga reagent dyan, may mga equipment tayo Oho. na kailangan i-maintain mo ng medyo maganda-gandang temperature. Yung X-ray room natin, yan po ay mga exempted po doon sa general guidelines. May mga pagkakataon na alas 5 na sila lumalabas o may pasyente na hindi pa tapos at maaga naman din sila nag-uumpisa dahil may mga tao sila papasok ng alas 6. Kaya maasikaso agad ang mga pasyente na pupunta ng maaga sa Medical Plaza. Wala naman po, pero lumalabas kami kung minsan ng alas 5. Oho. Kung meron pa po mga pasyente na Nakapila. hindi pa po tapos, Oo. talagang doon. Lumalabas po kami ng At po yun, maaga rin po na po kami nag-uumpisa. Meron po kami mga personnel na pumapasok ng 6 a.m. O pagdating po ng pasyente natin ay meron na po silang meron na pong nag-entertain sa kanila. Nag-request po tayo ng authority na biyan tayo doon sa na hindi po, although hindi po lahat ng personnel, no? Opo. May piling personnel po na pumapasok ng 6, may pumapasok ng 7. So palitan po 'yan, no? Palitan 'yan every week yata ang palitan namin. Opo. So kung 6 a.m. ka this week, next week balik ka doon sa 8, then balik ka ulit sa 6. So kung pumasok ka naman ng 6, siyempre uuwi ka ng 3 p.m. So may po yun, salitan po yun, may mga personnel po tayong ganyan para po pagdating po ng pasyente dito sa ating Yun yung mga maglilista. Tama po.
3 minuto po mga kapuso bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Sa mga satellite clinic naman, hindi halos apektado dahil hindi naman gumagamit madalas ng mga aircon. Ginagamit lang sa mga birth room o delivery room. Kapag may pasyente at sa mga silid na ginagamit ng staff, ay ilan lamang din ang may aircon. Actually, sa mga satellite clinic naman, sir, hindi kasi masyado yung doon eh. Mostly yung mga air condition natin yan, gagamit lang yan. Like for example, doon sa ating mga birthing facilities, birth room, delivery room. Yan naman po ay pinaandar lang pagka may pasyente. At kung wala naman po ay naka-off lang po yan. Then sa ating sa mga rooms naman na ginagamit ng ating mga staff, ay naman po yan siya eh. Selected lang naman po doon yung may mga air condition. Okay. Selected lang po yun. Usually yung room lang po, yung quarters, the rest naman ay wala na pong air condition kasi open lang po yun siya. Opo. Pero ganun din po yan siya. Parehas po yan. Mga kapusong, inyo pong napakinggan ang tinig. Ito pong si Dr. Rick Panganiban, ang ating pong City Health Officer dito po sa Puerto Princesa. Samantala, wala din manong pagbabago sa mga pagtitipid ng krudo o gasolina, partikular sa mga ambulansya, kung saan gagawa sila ng strategy upang ang mga paglabas sa mga fieldwork nila ay mabawasan o di kaya pag-iisahin na lamang ang mga lakad upang hindi labas ng labas ang mga sasakyan. Wala po. Walang changes doon, lalo na sa ambulance. No? Opo. Ngayon nga po, siguro after natin mag-usap, Opo. mag-ano din kami, mag-devise din kami ng strategy para po yung labas namin sa mga fieldworks namin ay siguro mabawas-bawasan namin para po o di kaya pagsasama-samahin na lang yung mga lakad para po hindi labas ng labas yung mga sasakyan, no? Ipaprioritize lang namin kung ano talagang yung mga activity na talagang kailangan lumabas kami. Mostly po siguro ay yung pagsasama-samahin na lang, no? Para hindi po naghihiwa-hiwalay ng labas. So, yun ang sa mga pag-uusapan namin after po nating mag-usap po kami ng aming team dito. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan si Dr. Rick Panganiban, ang City Health Officer ng Puerto Princesa. Saglit lang ho mga kapuso, magko-commercial lang ho kami. Huwag ho kayong aalis. Babalik pa rin po ang ating pong mga balita. Mga kaibigan, ng tamang oras, 5 minuto na, makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Sa naging panayam ng Super Radio kay Ginoong Jovic Fabilio, ang tagapagsalita ng PCSD kaugnay sa pag-aaral nila sa isang tarantula yan po sa Taraw Cave. Aniya na antala ito dahil kulang sila sa mga eksperto. Kaugnay dito, 2 umano ang ecosystem sa Taraw Cave. Isang nasa taas kung saan nahulog ang hiker, habang yung isa naman ay tinatawag nilang underground river the second. Ay maraming tarantula na kailangan pang magrapel pababa, mga kapuso. Yes, kasamang Junfred, no? Although naantala yung study, Opo. kasi nga kulang kami sa mga experts sa tarantula. Okay. Ngunit dyan sa Taraw Cave, 2 kasing cave ecosystem yan. Isa yung nasa taas, yun yung inaakyatan. Opo. Na doon nahulog yung isang kasamahan natin. Hiker. And then meron niyang mas malalim, yung tinatawag namin na underground river second. Okay. Maraming tarantula ron sa pinakailalim, ngunit kailangan mo pa mag-rappel
pababa, no? Oho. So, yes, may mga tarantula ron at hindi nga naantala yung ating pag-aaral tungkol doon. Alas 6:07 ng umaga mga kapuso. Sa kaugnay pa rin hong balita, may mga nakausap umano silang doktor mula sa UST na nag-aaral tungkol sa tarantula sa Palawan. Pero inuna nila ang Southern Palawan kaya hihilingin nila na kung pwedeng puntahan ang mga area sa lungsod. Pero para sa kaalaman ng lahat, ang tarantula ay may lason. Meron tayo nakausap na mga PhD, mga doctors from UST na nag-aaral ng tarantula sa Palawan. Oho. Ngunit inuna muna nila yung Southern Palawan eh. Okay. So later, isasuggest namin sa kanila na pwedeng puntahan naman nila itong mga area sa Puerto Princesa. Nang sa gayon is malaman natin. Ngunit sa kaalaman din ng lahat kasamang Junfred, no? Opo. Halos lahat ng tarantula ay may poison. Oo. Halos lahat, oo. Ngunit yung gravity ng poison nila, yung effectiveness o yung tindi, hindi pa natin alam kung ano yung epekto sa tao. Oo. But usually, pag nakagat ka talaga niyan, mamamagat talaga kaagad yung parte ng nakagat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. 8 minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Samantala sa kaugnay pa rin hong balita, kung may dokumento mo na sinasabing tarantula na parang kasing laki ng platito, yun laki mga kapuso ay maaring may dideklara itong isa sa pinakamalaking tarantula sa mundo na gusto rin nilang makita ng personal mga kapuso. Yes, kung matudocument sana natin, no? At ako mismo, hindi ko nababa yung area na yon. Oho. Ngunit may mga kasamahan tayo sa caving community na nakababa na ron. At sabi May nga, nakakita na? malalaki yung tarantula. Oo, may nakakita. Ngunit yung kaplatito yung laki, yan ay kailangan na makita rin natin mismo para talaga masabi natin ang ganong kalaki. Sobrang laki na nun. Ang taki nyo, kasing laki ng platito. Pero gusto kong makita muna nila Sir Jovic Pavilion. Samantala mga kaibigan, may nagawa na silang assessment plan para sa Taraw Cave at may nagawa na silang management plan. Pero hindi pa nila na-perfect ang MUA dahil hindi pa nila nababalikan. Pero sa management plan ay hindi advisable na akyatin ang bundok dahil sa delikado ito mga kapuso. Well, nagawa na natin ng assessment yung Taraw Cave. Oho. At meron na yung management plan. Okay. Ngunit doon sa management plan, kasamang Junfred, Opo. hindi pa namin na-perfect yung MOA with the city government and the CPST na nag-ooperate dyan. Kasi nga, hindi na namin napalikan. Ngunit doon sa management plan, sinasabi ron na hindi talaga advisable na akitin yung tuktok. Unang-una is delikado siya dahil nga matarik tapos Matarik, matatalas yung bato dyan. Okay. And second, kung mati-check natin with CDRRMO, pwede natin puntahan at tingnan yung area. Ngunit yung mga umakyat kasi walang harness. Oo. Oo, importante na pag umaakyat tayo ng mga ganyan taraw, Dapat. meron tayong tali. May harness tayo na nakaangkla doon sa matibay na portion para kung sakaling mag-picture-picture ka at nahulog ka, hindi ka babagsak at masusugatan o mamamatay. Yun pala ang kulang doon. Dapat naman dito ay may magaling na guide, hindi yung pababayaan lang ang mga turista na umakyat. Isa na rin sa dapat ikonsidera ay ang paglalagay ng harness kung gustong umakyat sa tuktok na isa sa mga gustong akyatin ng mga ito.
Yes, so at kailangan natin diyan kasamang Junfred yung magaling talaga na may mag-guide, hindi yung papabayaan lang natin yung mga turista na umakyat ng sila-sila. Oo. And doon sa guiding talaga, kasama yung paglalagay ng harness kung talagang gusto nila umakyat doon sa tuktok para safe lahat. Yes, kasamang Junfred. Dahil nga hindi yan kasama sa management plan para akyatin at mag-picture. No? Ngunit nakikita natin, yun talaga yung nagiging attraction ng kuweba, hindi yung mismong kuweba, kundi yung pag-akyat doon sa taas. So, dapat yan magawa ng tamang guideline o protocol. Kasi nga magandang may malaking potential kasi pag nandoon ka na sa tuktok 360 degrees yung view. Napakaganda daw, Sir Jovic. Yes, maganda yan. At kahit yung kuweba dyan, meron pa dyan kuweba na portion na pinagtaguan daw ni Dr. Higinio Mendoza, yung gera. So dapat yun, napipreserve din natin yun at kasama sana yun sa script ng tour, no? Hindi lang yung taraw na paakit lang sa taas. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ng tinig. Ito pong si Ginoong Jovic Fabilio, yung pong tagapagsalita ng PCSD. Ay, maraming pa palang dapat hong may saayos may plano po ng maayos kasama ho dyan yung pong mismong lugar na pinagtaguan ni Dr. Higinio Mendoza, yung bayani ho ng Palawan noong panahon po ng gyera. Yan ho siya nagtago sa taraw na yan. Diyan po sa San Rafael. Alas 6:14 na ho ng umaga, mga kapuso. Samantala, mga kaibigan, sa naging panayam naman ng Super Radio kay Ginoong Tuto Albior, ang ating pong City Tourism Officer ng Puerto Princesa. Parang regular na umakyat ang mga ito. Yung pong grupo, yung grupo na yung isa ay nalaglag. Regular na umakyat sa lugar na walang permita. Bagamat ang biktima ay sanay na, pero ang aksidente ay hindi raw inaasahan, lalo na kung walang safety measures sa lugar. Kaya dapat kasama silang may taga-CBST na gigiya sa kanila kapag aakyat, mga kapuso. Actually, after pandemic, pinastop muna natin operation dyan. Opo. Sabi nga yan, ilang beses na sinasabihan sila na lagyan nila ng temporary close yan. Kasi hindi pa nga na-assist yan. Talagang siya, hindi pa masyadong organization CBST dyan. So parang regular sila umakyat doon na walang permit. Yan yun na. Yung mga hindi natin nasahan. Kahit sabi natin nga mountaineer siya, talagang mas mahirap na mabundok yung napuntahan niya. Pero ang aksidente kasi hindi mo alam yan pag walang safety measures sa lugar. Wala pang wala pang mga guide at saka kasi dapat talaga pag umakyat kasi diyan ay siyasamahan niya ng CBST na nagga-guide. Hindi pwedeng sila lang. Ay kaya sabi nga ng CBST, daming tinataanan sila kung saan dumadaan, nagugulat na sila, may mga tao na doon sa taas. Mga kaibigan, ng inyo pong napakinggan ng ating pong City Tourism Officer, Ginoong Tuto Albior, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Matagal naman ang CBST sa lugar na nag-ooperate. Pero noong bagyong Odette ay tinigil ito dahil sa nasira ang mga pasilidad.
Matagal na pong si BST dyan, no? Kasi dati nag-ooperate yan. Kasi Okay. na-system niya ng PCSD. Opo. Ngayon, nung Typhoon Odette, hindi na ho yan siya inactivate muna kasi nga nasira yung information center, Oho. nasira yung landscape dyan. So, hindi pa rin na-assist yan hanggang ngayon kung safety nga o hindi. Ayun. Okay. Kaya lang talaga yung mga natin, mga kabayan, hindi mapigilan minsan, no? Talaga gusto mag-explore. So, umaakyat sila dyan without permission sa barangay. Oho. No, kaysa wala na kasing information center ang CPST dyan, kaya wala nang nagbabantay kasi nasira nung Odette. Wala umanong alam sa mga bayad na sinisingil at paglalagbok sa mga aakyat dahil hindi yun bahagi ng CBST. At ang sinasabing biktima, ito umano'y laging umaakyat doon po sa lugar. Yun ang hindi namin kami aware doon, no? Kasi hindi yun, kung ano, hindi CPST namin yun. Sa Oho. barangay siguro yun. At ang sinasabi nga nung tinatanong namin, ito raw yung nahulog. Yan raw ang madalas nagdadala dyan. No, na hindi nagpapaalam sa barangay. So kung may naniningil, hindi rin namin alam kung sino naniningil yan. Under ba sa barangay yan? O residente lang doon sa lugar na yan? Wala rin daw po sa barangay. Pinagdadaanan. Wala rin daw po Oo, napupunta sa barangay. Sabi ni Kapitan Macola kanina, kakatapos lang naming kausap. Malamang yung may bahay dyan na nadadaanan ng packets, parang lalabas ng Oho. ticket, no? Oho. Parang ganun siguro. Hindi rin po kami aware kung paano yung sistema kasi ano siya, yan ang madalas kasi ang mahirap kasi pag may aksidente, saka lang natin nalalaman. No? Mga kapuso, ang inyong pong napakinggan ay si Ginoong Tuto Albior, ang City Tourism Officer ng Puerto Princesa. Totoo po yan. Ang dami na parang umaakyat dyan. Kung hindi pa mayroong namatay, hindi ho muling pag-usapan ho yung kailangan na magkaroon po ng CBST. Mas lalo hong paigtingin na yung pong pag-aaral. Ano ho? Dahil hindi na rin lang mapigilan yung pong ating pong mga kababayan. Kaya magpupulong sila sa barangay upang malaman ang mga dapat gawin at panuntunan bago payagan muli ito sa publiko. Tulad ng mga safety measures sa 100 caves dahil extreme ang pag-akyat sa bundok. Habang tinitingnan pa ito ng PCST dahil may tarantula umano sa ilalim ng kuweba na hindi pa matukoy kanong uri ng tarantula na kasinlaki ng platito iyong pong likod, mga kapuso. Kailan siguro mag-usap muna kami ng barangay, no? Okay. Kasi sa kanila yung jurisdiction yan. Oho. So, i-in place muna natin yung mga mitigating measures. Oho. No? Paano ba yan? Dapat may tour guide, may safety harnesses. No, na parang ginagawa natin dito sa may 100 caves. Sa 100 caves, opo. May mga harnesses talaga siya. Opo. No, may tagang nagtitingin, no, kung pwede ba ito o hindi. So, yung kailangan. Kasi extreme kasi yan siya. Hindi yan siya basta kung sino-sino lang, no? Dapat expert din sa ganyang klaseng destination. Correct. Nag-approve. At saka yan titingnan din yan ng ng PCSD kasi may malaking tarantula yan dyan sa loob, sa pinakailalim na parang platito kalaki yung likod, no? Hanggang ngayon, hindi pa nga nila ma-identify kung poisonous o kung anong klaseng tarantula yon. Okay. Kaya nga hindi rin siya basta-basta pinapapasok, no? Oho. Hindi pa na-explore ng PCSD yan. So, yung safety, medyo pa, no? Kailangan yung mga natin mga kabayan, gusto talaga yung view. Mga kapuso, si Ginoong Tuto Albior, ang ating pong City Tourism Officer, dito po sa Puerto Princesa. Ay inihintay na lang ng PCSD mga kapuso yung mga eksperto galing ho ng UST. Nakausap, sabi nga kanina, di ba, ni Ginoong Jovic Favilio, mayroon na silang pakikipag-ugnayan doon po sa mga eksperto sa tarantula na pagkatapos ng Southern Palawan ay matingnan yung pong Taraw Cave, dyan sa Barangay San Rafael.
Meron na rin management plan na ginagawa at sana may ayos na para sa ganon maging ligtas na yung pong pag-akyat o pagpasok ho dyan sa lugar na yan. Tayo ho'y nakikipag-ugnayan na sa Pag-asa Puerto Princesa. Sabi ho natin ang update sa lagay ng panahon. Si Sir Mark Macolor ang ating pong makakaugnayan. Update muna ho tayo, lagay mo ng panahon, Sir Mark. Magandang umaga po. Pasok! Magandang umaga po, Sir Rodel, at maging sa ating mga nagkapagpakinig. Narito po ang update sa lagay ng ating panahon. Patuloy po na umiiral itong northeast monsoon sa Luzon at maging sa Visayas. At itong ating bagyo na binabantayan sa labas ng PER ay naging tropical storm na nga po. At taglay niya ang lakas na 65 km per hour at may pagbugso na 80 km per hour. At sa ating pag-analyze ay bahagyang lalakas po ang ating hanging umihan by bukas hanggang sa Friday meron tayong paglakas o surge ng ating amihan. At ito ang magiging dahilan most likely ng most likely kasi ay hindi naman na magkakapekto sa atin ng bagyo at tinitingnan natin sa paglakas ng ating amihan ay most likely ay baka basagin na lang din po itong ating bagyo sa mga susunod na araw. At ang ating tinitignan na rainfall forecast for the next 3 days ay wala tayong nakikitang significant na malawakang pagulan. Most likely nasa 1 to 10 millimeters of rainfall lamang at napaka-minimal po ito. Ang ating satellite image sa buong bahagi ng Palawan ay wala tayong nakikita na anumang thunderstorm activity ngayong oras na ito. Dito lamang sa may Balabac area, most likely medyo partly cloudy sila. Ang ating heat index, wala naman din masyadong significant na pagtaas. Kahapon ay nasa 30 plus lamang po tayo at maging sa mga susunod na araw, ang forecast ay medyo mababa dahil na siguro ay sa paglakas ng ating hangin sa mga susunod na araw. Ang ating karagatan nasa 2.5 metro sa may west, 2 metro sa may Sulu. Ang ating araw ay sumikat kaninang 6:14 ng umaga, lulubog ng 6:15 ng hapon. Mula sa Pag-asa, Mark Macolor, Direktan Dulat. Sa track ba ng bagyo, sir? Papasok ba ito ng PAR? Most likely, baka hindi na ito pumasok, sir, ng ating PER. Okay. Or kung pumasok man, ay malayong-malayo pa sa atin. Yun nga, tinitingnan natin, baka basagin na rin ito ng amihan. Ng amihan, okay. Sir Mark, maraming salamat ho sa inyo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Salamat din, sir. Si Sir Mark Macolor ng DOST Pag-asa Station. Maraming salamat ho sa inyo sa Pag-asa. Maganda kung hindi na rin ho papasok kung mamirhuisyo pa itong bagyo, hirap na nga sa buhay yung ating pong mga kababayan. Andyan na ngayong perhuisyo ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Dahil sa patuloy ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, dagdagan pa ng perwisyo ng bagyo. Naku, huwag din sana. Huwag na siyang manalasa, huwag na siyang pumasok sa Pilipinas.